Sa bahay ampunan kung saan tayo nagbibigay tulong ay may mga batang iniiwan doon ng parents at hindi na binabalikan. Tugtong pa ni Samuel. Gusto ko baby at wala pang muwang sa mundo. Hiling na Almira sa asawa, ngumiti si Samuel at tinaplos ang pisngi ng asawa. Alright, after ng kasal na anak natin sa simbahan ay titingin tayo sa bahay ampunan ng baby na gusto mong maging anak. Mamanhi ka na ba tayo bukas? Excited na tanong ni Almira. Silly, muling pinitit na Samuel ang marahan ng noo ng asawa. Babae ang anak natin, paalala niya. Oh, so dapat kontakin na natin ng pamilya ni Oscar? Nakangiti pa rin tanong ni Almira at hindi na nagalit sa ginawa ng asawa. Huwag muna nating pangunahan si Oscar. Isa pa'y hindi okay ang relasyon nila sa kanyang mga magulang. Napakamot si Almira sa noo. Muntik na niyang makalimutan na bunga lamang si Oscar ng katusuhan ng mga magulang nito noon. Mabuti na lang talaga at hindi namana ng binata ang ugali ng mga magulang nito. Sa silid, nanghihinang yumakap si Juliet sa asawa, parang hindi naman kasi naubusan ng lakas at katas ang asawa. Magkasunod na 3 round kasi siyang inangkin nito sa magkaibang posisyon. Mabuti na lang talaga't matibay ang maliit na kama, kinayang bigat nilang mag-asawa dahil doon siya inihiga ni Oscar. Sa pangatlong round nila, sinuot ni Oscar ang t-shirt sa asawa at umabot yon hanggang taas ng tuhod. Hindi na ito masilipan kahit buhatin niya. Kaya ko namang maglakad, tutol niya nang buhatin siya ng asawa. No, stay still. Magpahinga ka muna sa silid at may kailangan pa kaming tapusin trabaho ng daddy mo. Parang papel lang ang gana ng asawa ng buhatin niya ito. Yumakap na lang siya sa asawa. Isa pa'y wala rin siyang suot na panloob. Pinunit kasi nitong panty niya kanina. Hindi niya alam kung nasa ng damit ni hinubad kanina bago nagpamassage. Mabuti na lang at walang kahit katulong na pakalat-kalat sa hallway. Gusto niya rin makapagpahinga at pinagod siya ng gusto ni Oscar kanina. Pagkababa sa asawa sa kamay ay muli niyang hinubaran ng asawa. Pero agad din binalot ang katawan nito ng robot baka matukso na naman siya. Kailangan niya kasing isuot muli ang sariling t-shirt at wala silang ibang damit na dala. Pagising ko dapat nandito ka lang, paglalambing ni Juliet sa asawa. Tumango si Oscar bago dumukwang sa kama tinalikan sa noong nakahigang asawa. Sweet dream. Nakangiting pumikit si Juliet at hinayaan ng lumabas ang silid ng asawa. Sobrang saya niya dahil na-solve na rin ang problem dahil sa pagkatao niya. Pagkalabas ng silid ng asawa ay dumiretso na ng baba si Oscar. Naabutan niya sa sala ang ina ng asawa. Nahiya siyang salubungin ng tingin nito dahil obvious ang ginawa niya kay Juliet kaya siya natabalan sa pagbalik. Iho, gusto ko nang magkaapo pero hindi ko kayo minamadali ni Juliet. Nakahinga ng maluwag si Oscar at hindi naman pala galit ang ginang o nag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Kapapasok lang sa library ng daddy mo. Ibinili niya sa akin na sumunod ka doon kung wala ka ng ibang gagawin. Ngumiti muli si Almira sa binata. Thank you po ma'am. May pag-alinlangan pa rin siya sa pagtawag na ina sa ginang. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Almira at natutuwang tumayo upang yakapin ang binata. Good, very good. Mula ngayon ay mami mo na ako. Humigpit ang yakap ni Oscar sa ginang at nagpasalamat. Nang humupan ng kagalakan sa puso niya, ay saka siya bumitaw sa ginang at pumunta na sa library. Pag-uusapan nila ang bidding na magaganap bukas ng gabi at alam niyang kalahok din ng ama niya upang makakuha ng malaking project. Alam kong ayaw mong tutulungan kita na makuha ang client, kaya ito lang ang magagawa ko para maging pamilyar ka sa bidding. Ibinigay ni Samuel ang 2 folder sa binata. Pag-aaralan mo yan and make me proud sa unang dalo mo sa ganitong event. Thank you po daddy. Napangiti si Samuel at naging komportable ng binata sa pagtawag sa kanya ng ama. Ang laking gago ni Edith pinamigay ang isang anak na tulad ni Oscar. Alalahanin mong naroon din ang ama mo at isa sa mahigpit mong kalaban. Tatandaan ko po lahat ng bilin niyo. Start to study it. Kung may katanungan ka pa at gustong idagdag sa plan na ginawa mo, ay maaari mo kong tanungin. Naging tahimik na si Oscar at binasa ang mga files ng bawat client na maaari niyang paghugutan ng ideas upang makuhang loob kahit isa man lang sa mga ito. Nagising si Juliet dahil sa tunog ng cellphone niya. Bago sagutin ang tawag ay nakita niyang oras, 5 na pala ng hapon. Agad niya sinagot ang tawag ni Tantan. Hello apo, kamusta ka na? Napangiti si Juliet na marinig ang tinig ng matanda mula sa kabilang linya. Hindi pa rin talaga nito ginagamit ng sariling cellphone na bigay niya. Lola, pasensya na kung hindi ako nakatawag maghapon. Kagigising ko lang din po. Okay lang iha, kasama mo ba si Oscar ngayon? Hindi kasi siya umuwi kagabi at ganun ka rin. Opo Lola, nakahingan ng maluwag si Tantan at narinig ang tugon ng dalaga. Naka-loudspeaker kasi ang phone niya at medyo mahina ng pandinig ng matanda. Bunga kala niya hindi nagkaayos ang mag-asawa kagabi. Oh good, sobrang saya ko at kung nasa ng isa sa naroon ka rin. Huwag niyong hayaang masirang pagsasama niyo mga apo. Opo Lola, napangiti si Juliet sa isiping masayang matanda. Maaari ko bang makausap si Oscar iha?
Biglang kinabahan si Tantan at mukhang duda pa rin ng matanda. Napaisip din siya at baka nagsisinungaling ang dalaga upang hindi sumama ang loob ng matanda. Okay po, hahanapin ko lang at nasa sala kanina. Tumayo na si Juliet at lumabas ng silid. Muling nakahinga ng maluwag si Tantan at mukhang hindi naman nagsisinungaling ang babae. Nakikita nila sa background na naglalakad ng dalaga. Bumulong siya kay Lola Karina. Lola, tama nga yata ako sa inala ko na mayaman ang naasawa ng apo ninyo. Napangiti si Karina. Wala sa kanilang atensyon ng dalaga at nasa daan. Nakikita nga niyang magagandang disenyo sa dingding at ang malalaking ilaw. Mami, si Oscar po, tanong ni Juliet sa ina na siyang naabutan sa sala. Kasama ng papa mo sa library at may pinag-aaralan tungkol sa bidding bukas. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Almira sa anak. Hindi pa po mami, kausap ko pong lola ni Oscar. Iniharap ni Juliet ang kamera sa ina. Sobrang natuwa si Karina at nakilala na rin niya ina ng dalaga kahit sa video call lamang. Hello po, nice to meet you. Pasensya na kung ngayon lang tayo nagkausap at sa tawagan pa, bati ni Almira sa matanda. Naku iha, akong dapat tumingin ng pasensya sa inyo at itong apo ko'y lalaki. Huwag kang mag-alala at mamulungan agad kami dyan. Napangiti si Almira at ang daldal ng matanda. Mabuti at ito ang nagpalaki kay Oscar kaya lumaking responsable. Matapos makapag-usap ng ina at abuela, muli siyang umakyat sa hagdan at tinahak ang daan patungo sa library. Nang kumatok siya sa pinto ay boses ng amang narinig niya. Come in. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanyang seryosong mukha ng asawa na nagbabasa ng papeles. Nagkalat ang paperwork sa lamesa at ang amay nakaupo sa sofa. Tumingin siya sa camera at bumulong. Lola, busy po si Oscar. Napangiti si Karina nang iharap ni Juliet ang camera sa apo niya. Busy nga ito't mukhang hindi napansin ang presensya ng asawa. Lumapit si Juliet sa ama at pinakita ditong abuela ng asawang nasa video call. Daddy, siya po si Lola Karina. Halos pabulong lang na ani niya sa ama. Napangiti si Samuel pagkakita sa matanda. Kinuha niyang cellphone sa anak. Sa labas na kami mag-uusap. Pabulong na ani niya sa anak upang hindi may storbo si Oscar. Don't disturb him. Just watch. Pahabol pa niya bago tumayo. Napalabi si Juliet habang sinusundan ng tingin ng ama. Hinayaan na niyang makausap nito ng solong abuela ni Oscar. Naging masunurin siya sa ama at ayaw niyang madistract ang asawa. Umupo siya ng tubig at pinagmamasdan ng asawang abala pa rin sa binabasa. Kahit naka-side view ito ay ang pogi ng asawa. Matangos ang ilong, mapanga ang shape heart na labi. Naramdaman ni Oscar na may nakatitig sa kanya. Pumaling ang tingin niya kung saan nagmulang pakiramdam at sandaling natigilan na makitang asawa. Mukhang hindi na ito kumukurap habang nakatitig sa kanya. Kanina ka pa ba dyan? Napakurap si Juliet na marinig ang baritonong boses ng asawa. Nakangiting umiling siya. Huwag mo akong pansinin, dito lang ako at gusto kong panoorin. Si Daddy lumabas at kausap sa phone si Lola Karina. Napangiti si Oscar sa narinig. Come here. Me? May pag-alinlangang pantanong niya habang turong sarili. Pumalatak si Oscar. May iba pa bang tao dito? Pabiro niyang tugon sa asawa. Muling napalabi si Juliet at umiling. Dito lang ako at ayaw kung maistorbo ka. Bumuntong hininga si Oscar at tumayo upang lapitan ng asawa. Anong ginagawa mo? Baka biglang bumalik si Daddy at makita tayo. Mapagalitan ako nun at sabihin tinutuksok kita kaya ka naabala. Bahagya pa siyang nautal. Pumadaltak muli si Oscar at naaliw sa asawa. Kinalabit niya ang tungki ng ilong nito gamit ang hintuturo bago binuhat. Sweetie, no. Natigil siya sa pagprotesta ng upong asawa sa swivel chair at kinalong siya. I need inspiration. Just stay here. Aniya bago dinampot muli ang binabasa kanina na mulang pisngin niya at napahiya sa sarili. Ang akala pa naman niya angkinin siyang muli ng asawa. Yumakap na lang siya dito at sinubsob ang mukha sa matigas nitong dibdib. Ang bango ng asawa niya, siya yatang manyak sa kanilang dalawa, todo pigil sa sariling mahalikan ito. Hinalikan niya ang asawa sa ituktok ng ulo nito saka ibinaling ang tingin sa binabasa. Mas relax siya at nakafocus sa binabasa saka alamang hawak lang niyang asawa. Kapag nasakit ng mga mata niya at hinihilot nitong noo niya ay hinahalikan. Muling sinara ni Samuel ang pinto nang makitang dalawa at pati ang anak ay nagbabasa na rin ng papers. Napangiti si Karina at nakita niya rin sa kamera ang dalawa. Sobrang panatag siya at masaya dahil nagkaroon na rin sa wakas ng buong pamilya ang ama niya sa katauhan ng asawa nito. Lola, sa susunod na linggo na lang po kayo mamanhikan. After ng launching ng kumpanya ni Oscar. Kausap ni Samuel sa matanda habang naglalabas pabalik sa sala kung saan naroon ang asawa. Sure iho, thank you so much sa pagtanggap sa apo ko kahit hindi magandang family background niya. Naluluhang pasasalamat muli ni Karina. Ngumiti si Samuel sa matanda. Nakailang ulit na ito ng pasasalamat sa kanya. Matapos makausap ang matanda ay ama naman ang tinawagan niya.
What? Gulat na napatayo si Spencer sa kinaupuan. Hindi ka nagbibiro ng heredera mong babaeng mahal ni Oscar? Yes, Dad. Kaya gawin mong lahat upang hindi naman mapahiya atong manugang ko bukas. Ngumisi si Samuel sa ama na baka sa mukha ang gulat. What a destiny. Hindi ko akalaing ako mag-uuwi sa batang yan upang magtagpong muli ang landas nila ng apo ko. Proud na ngumiti si Spencer habang hinahaplos ang chin. Nasaan nga po pala si Mommy? Tanong ni Samuel sa ama. Ayun, kausap ang pamangkin mo't sinisermonan. Natawa si Samuel. Sa mansyon nila nakatira si Jomaira at itong nagmana noon. May bahay din namang sariling mga ito, pero mas gusto ng kapatid doong tumira upang may makasamang mga magulang nila kapag nauwi ng Pinas. Naawa siya kay Ken, tsak nabusog ito lagi sa pangaral mula sa ina't lola nito. Lagot sa akin ng Oscar na yan after ng bidding. Tumangutango si Spencer habang nakasimangot. Dad, huwag mo naman takutin at baka biglang itanan ng apo mo't itago sa atin. Sita niya sa ama. Tsk, may kasal na bang nakikipagtanan pa? Angin ni Spencer sa anak. Napakamot si Samuel sa ulo. Napatigil sila sa diskusyon nang dumating ang ina. Napangiti si Rosaline nang mambita ang kanyang uniko iho. Anak, kailan kayo dadalaw dito? Ma'am, bukas po ng umaga ay dyan kami kakain at naipapakilala ko sa inyo. Tuwang-tuwa si Rosaline. Bihira na kasi silang nagsasama-sama na mag-anak sa almusal. Natigil siya sa pakikipag-usap sa anak nang makita si Ken na patagong lumalabas ng pinto. Ken! Pinutol na ni Samuel ang tawag at ayaw niya marinig kung paano sermonan ng inang apo nitong pasaway. Pagtingin niya sa asaway wala na sa kinaupuan. Agad niyang hinanap at baka nakapunta sa library. Honey, anong gusto mong ulam? Malakas sa tawag ni Almira sa asawa mula sa loob ng kusina. Tumigil sa pag-akyat sa hagdan si Samuel at bumalik sa sala saka pumunta ng kusina. Nagluluto na palang asawa para sa hapunan. Habang tumatanda sila ay lalo niyang minahal ang asawa. Sobrang masikaso sa lahat ng bagay para sa kanilang mag-ama. Sa library, bumaba na si Juliet mula sa pagkaupo sa kandungan ng asawa. Pumunta siya sa likod nito at minasage ang mga balikat at likod. Thank you, sweetie. Hinalikan ni Oscar ang likod ng palad ng asawa at inayos na ang papeles. Tapos na rin niyang i-review ang inihandang proposal sa prospect client niya bukas. Sa halip na sagutin ng asawa, hinalikan niya ito sa pisngi. Ilang sandali pa'y kumatok ang katulong. Senyorita, pinatatawag na po kayo ng iyong ina't nakahanda ng mesa for dinner. Saka lang napansin ni Juliet na past 6 na pala. Susunod na po kami. Pahintamad na tumayo si Oscar at kinabig sa bewang ang asawa. Saan ako matutulog mamaya? Kung saan mo gusto, doon din ako. Nakangiti niyang tugon sa asawa. Kontento si Oscar sa narinig. Inutusan na niyang kanyang assistant na ibili siya ng bihisan at isusuot bukas sa event. Ang abuelo mamaya na lang niya tawagan at kamustahin at alam nitong kasama niya si Juliet. Pagdating ng hapagkainan ay nandun ng mga parents ng asawa, laking tuwa niya at pati ang gusto niyang pagkain ay nakahain. Happy? Pabulong na tunong ni Juliet sa asawa pagkatapos nilang kumain. Nakangiting tumango si Oscar sa asawa, busog ang puso niya at tiyan dahil sa pamilya nitong tinuturing na siyang anak na rin. Kuya Oscar, pag binata na ako gusto ko ring maging katulad niyo. Sabay na napatingin sina Juliet at Oscar kay Zeus na siyang nagsasalita. Ang cool niyo pong tingnan lalo na kapag kasama si Ate Juliet. Dugtong pa ni Zeus. Nakangiting pinisil ng marahan ni Oscar ang pisngi ng bata. Paglaki mo ay tsak nahihigitan mo ko. Basta mag-aral ka lang mabutit kapag nagmahal ka. Dapat sa isang babae lang. Opo, tatandaan ko yan. Parang matandang sagot ng bata. Alright, wag mo na istorbohin ng kuya at ate mo. Tara na sa room mo at kailangan mo na matulog ng maaga at kina Lola Rosaline tayo kakain ng almusal bukas. Hinawakan ni Almira sa kamay ang anak. Nagtatalon sa tuwa si Zeus. At makasalo bukas sa almusal ang abuelo at abuela. Pinaayos ko ng silid mo iha at pinadagdagan ng unan para kay Oscar. Ani Almira bago umalis kasama si Zeus. Thank you ma'am. Pahabol niya sa ina bago pa ito tuluyang nakalayo. Ang ama ay nauna na kanina dahil may importanteng kausap sa phone. Nakahinga ng maluwag si Oscar sa kalamang maaari silang magsama ng asawa sa isang silid. Ang akala kasi niya kanina ay sundin pang tradisyon na dapat magkahiwalay sila ng silid. Dahil hindi pa kasal sa simbahan, hinila na ni Juliet ang asawa sa kanilang silid. Gusto niya rin magpahinga ng maaga at excited siyang ipakilala si Oscar sa kanyang lolo at lola. Kinabahan si Oscar ang makitang matandang naging sponsor niya noon sa ibang bansa sa kanyang pag-aaral. Ang seryoso nitong nakatingin sa kanya at hindi niya alam kung anong iniisip tungkol sa appearance niya. Bigla sa pamilya nito. Kinabahan siya baka isipin nitong target talaga niyang mapalapit kay Juliet dahil nakilalang mga to. Napalibutan pa siya ng purong lalaki ang pamilya ni Juliet at umiwalay ang kababaihan sa kanila. Dad, huwag mo nga takutin ang manugang ko. Sita ni Samuel sama tinakbayan si Oscar na halatang hindi mapakali.
Unti-unting humulma ang ngiti sa labi ni Spencer habang hindi hinihiwalay ang tingin kay Oscar. Kung alam ko lang na ikaw ang lalaking gusto ng apo ko noon pa, ay sana natutukan na kaagad kita ng baril sa abroad pa lang para pakasalan mo si Juliet. Parang may naalis na tinik sa dibdib ni Oscar na makitang ngumiti ng matanda. Nahihiyang ngumiti siya dito. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo sa ganitong sitwasyon pa. Huwag mo nang isipin yan, iho. Masaya ako't isa sa apo kong napusuan mo. Ang totoo, unang kita ko pa lang sa'yo noon sa university ay naisip kong i-match ka kay Juliet. Pero inunahan na pala ng tadhanan yung dalawa. Hindi ko rin nakalain na ikaw ang anak nila Eddie na siyang nakatakda sanang ikasal sa apo ng pinsan ng asawa ko. Maging ako dad ay nagulat nung ipakilala mo siya sa akin. Nagtatanong ang tingin ni Samuel sa ama ni Juliet. Gusto ko maging open tayo at walang inililihim. Ngumiti si Samuel kay Oscar. Ang totoo ay kilala na kita noon pang magtapat ang anak ko na may lalaki siyang nagugustuhan. Ngunit hindi siya pinapansin. Nakaramdam ng hiya si Oscar at alam pala ng Ginoo na tinikis niya ang asawa noon sanhi na nasasaktan niyang kalooban nito. Pinaimbestigahan ko ang pagkatao mo pero hindi ko pinanghimasukan kung ano man ang namamagitan sa inyo na anak ko. Kaya alisin mo na siya ng agam-agam sa isipan mo tungkol sa katayuan mo sa buhay at ang anak ko. Pinisil ni Samuel sa balikat ng binata. Naluluhang ngumiti ng matipid si Oscar habang palipat-lipat ang tingin sa mga naroon. Si Ken ay nandun din pero mukhang hindi naman nakikinig. Nakilala na rin niyang asawa ng tita ni Juliet na si Richard at tanggap din siya sa pamilya. Naiintindihan niya kung pinaimbestigahan siya ng ama ng asawa. Sa status ng mga ito sa buhay ay dapat lang makilalang taong nagustuhan ng anak. Nakakabagbag ng damdamin lang dahil hindi hinusgahan ng Ginoo ang family background niya. Dahil kung hindi siya nito gusto, ay siguradong nailayo na nito si Juliet sa kanya noon pa man. Hanga din ako sa panindigan mo sa buhay at hindi sumunod sa yapak ng iyong mga magulang. Dugtong pa ni Samuel. Salamat po dad. Lolo, yumuko si Oscar sa harap ng dalawa habang magkasalikupang dalawang kamay. Sa akin ka dapat magpasalamat at kung hindi kita pinagselos, hindi ka pa magkakaroon ng lakas ng loob na ang kininang pinsan ko. Aroganting tura ni Ken na hindi na makatiis sa drama na naririnig. Inakbayan ni Richard ang anak at pinisil sa balikat dahil naging arogante na naman. Ngumiti si Oscar sa lalakit biglang hinila to sa braso upang yakapin. Thanks bro. Hindi na paghandaan ni Ken ang ginawa ni Oscar kaya hindi ka agad nakawala dito. Nang may tulak ito palayo ay nangilan niya to. Sa babae lang ako nakikipaghag. Natatawang pumalatak si Oscar at gumana rin ang loob sa pinsan ng asawa. Sadyang arogante lang ito't mukhang mahirap pakisamahan. Pero may mababang loob pala at may malasakit sa kapwa, lalo na sa mga kaanak. Mabilis na lumapit si Juliet sa asawa na makitang ginawang pagtulak dito ng pinsan. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong sa asawa. Nakangiting tumango si Oscar at tinawakan sa palad ng asawa. Hindi ko alam na ako ang first na lalaking yumakap sa kanya. Natatawang tura niya sa asawa upang hindi na mag-isip ng hindi maganda. Biglang natawa si Juliet at napatitig sa pinsan. Hindi nga pala ito nagpapayakap sa lalaki kahit pa close friend, maliban sa kaanak nila na malapit sa puso nito. Ang alam niya nagsimula sa ganung pakaramdam ang pinsan nung teenager pa sila. Sige, tawa ka lang at alam ko masaya ka na at napikot mo na yung lalaking kinabaliwan mo. Pagsusungit ni Samuel sa pinsan, biglang nabura ang ngiti sa labi ni Juliet at sinimangutan ng pinsan. Para naman ang bad niya sa ganung tema. Huwag mong tikman ang niluto kong egg. Namilog biglang mga mata ni Ken. Nagluto ka? Inirapan ni Juliet ang pinsan. Kaya pala siya lumapit sa mga to upang ipaalam na ready ng pagkain sa dining room. Para lang yun sa sweetie ko. Mukhang nasusuka si Ken at lumayo sa pinsan bago tumingin kay Oscar. Good luck sa breakfast mo. Tama na yan at baka magkapikunan pa kayo. Awat ni Spencer sa dalawang apo tinakbayan si Spencer. Agad na sumunod si Samuel sa ama at bayaw na nauna nang umalis. Nagmamadali na rin sumunod si Ken sa mga naon at iniwan ng mag-asawa. Nang maiwan silang dalawa ay hinapit ni Oscar sa bewang ang asawa at mabilis na ginawa na ng halikan labi nito. Thank you. Nakangiting tumingala si Juliet upang pagmasdan ang nangungusap ng mga mata ng asawa. For what? Sa pagmamahal at sa pagbuo sa pagkatao ko. Dahil sa'yo ay naranasan ko magkaroon ng buong pamilya. I love you. Taging tugon niya kay Oscar at mabilis ding hinalikan sa gilid ng labi nito. Siya na ang humila sa kamay nito upang sumunod sa mga nauna nang umalis. Siya ang higit na natutuwa sa nakikitang saya sa mukha ng asawa. Pagkaupo sa harap ng lamesa, napalunok na sariling laway si Oscar pagkakita sa itlog na nakahain sa harapan niya. Bukod tangi yun lang ang may design na puso gamit ang ketchup. Pagtingin niya kay Ken ay alam niyang pinagtatawanan siya nito sa isipan lamang. Nababasa niya sa mga titig nito sa kanya na magdusa siya at karma yon sa pagpapahirap sa kalooban ng asawa noon.
Sweetie, first time ko magprito ng itlog. Nahiyang paliwanag ni Juliet sa asawa. Kakaiba kasi inihanda niya para sa asawa kumpara sa luto ng ina niya at abuela. Hindi malaman kung overcook ba o hindi. Sunny side up ang tawag ng ina sa ganong luto pero nawalan dilaw sa gitna dahil nabasag. It's okay. I appreciate your effort and thank you. Huwag kang mag-alala, iho. Binantayan ko kung gaano karaming asin ang ilalagay niya. Ngumiti si Almira sa binata. Kahit papaani nakahinga ng maluwag si Oscar sa sinabi ng biyanang babae. Ligtas naman palang kidney niya. Yun ang una niyang kinain upang hindi magtampong asawa. Nang malasahan ng pagkain na napangiti siya sa asawa. Not bad naman ng lasa. Hindi siya mahilig sa pagkain o mapili. Pero mula ngayon ay parang gusto niya ng luto daw na asawang kakainin niya. Natawad na lang siya sa isipan at naalalang pagkain sa bahay niya na inakalang si Juliet nga ang nagluto. Hindi maalat? Manghang tanong ni Ken kay Oscar na makitang sumandok muli. Kapag nag-asawa mo ay masasagot mo rin ang tanong mong yan. Matalinhagang tugon ni Oscar sa binata. Hindi pa ako sawang tumikim ng iba't ibang pagkain. Mayabang natura ni Ken pero kaagad ding binawi ng samaan siya ng tingin na abuela. Pinagluluto rin kasi ako ng mga nakakarelasyon ko. Hanggat walang pagkaing luto nilang pumapasa sa panlasa ko, hindi pa ako mag-aasawa. Natatawa si Jumaira sa palusot ng anak upang hindi na mabatukan ng abuela. Kung wala lang sila sa harap ng pagkain ay automatic na nakurot na ito sa tagiliran ng ina niya. Iho, dalasan niyong pagdalaw dito kapag may free time kayo ng apo ko. Request ni Rosalyn kay Oscar. Opo Lola, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa pamilya niyo. Biglang napangisi si Ken at nagustuhan ng narinig. Tsak na mawala sa kanyang atensyon ng abuela ngayong may iba ng pagkalibangan ng atensyon nito. Matapos kumain ay nagkaroon pa ng oras na nag-uusap-usap ang lahat sa visitors area. Malawak iyon at kasya ang lahat kahit na 100 na bisita. Ang mga lalaki naging topic ay tungkol sa negosyo. Ang kababaihan naman ay pinag-usapan na ang magiging engranding kasal ni Juliet sa simbahan.